Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Sebastian. Today I'm having an appointment kay Mr. Manhattan. Kung mapupunta ang kontratang ito sa listahan ng tagumpay, ito ay magiging isang mahusay na tagumpay para sa aming kumpanya. Mr. Montemayor, Mr. Manhattan is here to see you, sabi ng secretary ko. Sabihin mo maupo siya. I'll be there in the guest room within 5 minutes. Inayos ko ang suit ko at naglakad na papuntang guest room. Doon ko nakita ang isa sa mga bilyonaryo at ang abalang tao na si Mr. John Manhattan. Personally nirerespeto ko talaga siya. Kabaligtaran siya ng kanyang pamangkin na si Jose. Si Jose ang aking pinakamalaking kaaway. I just hate him like hell. I really felt bad kay Mr. Manhattan. Nakukuha niya ang lahat ng bagay na maaaring hangarin ng isang tao, maliban sa isang anak. Ang pinakamalungkot na bahagi ay nagkaroon siya ng isang daughter, at nawala ito noong siya ay isang sanggol. Hello Mr. Manhattan, bati ko. Hello to you too Sebastian. Don't be much formal, sinabi niya. Binigyan ko siya ng ngiti. Well, I forgot to congratulate you. You got engaged right? Tanong niya sabay ngisi. Oo, napakabilis ng lahat. Paano naman ang asawa mo na iniwan mo siya? I never got a chance to meet her though. Sa kabilang banda, si Mr. John Manhattan. Paano naman ang asawa mo na tinalikuran mo? I never got a chance to meet her though. Tanong ko sa kanya. Medyo malinaw ang imahe niya sa aking mga mata ngunit ngayon ay wala na. Tinapon niya ang baby ko. Sinira ang kanyang puso, at ngayon ikakasal na siya na parang walang nangyari. Well, I don't want to talk about her. She cheated on me with your nephew Jose. Malamig niyang sabi. Jose, what the actual fuck? Paano kayang sirain ni Jose ang isang tao na normal din ang kinikilos niya kapag nakita niya si Diana? Oh, ang nasabi ko lang. Sebastian, nabanggit ko na ba sa iyo ang tungkol sa anak ko na nawala? Tanong ko sa kanya. Oo, anong nangyari? We found her and we are very happy na meron din kaming dalawang cute na apo. Wow, that's great. Sebastian, sana mabisita mo ang anak ko, ang mga baby niya, at si Rose. Tinatanong ka ni Rose. Yeah for sure, I would really like to meet your daughter and her babies. Sabihin mo kay Tita Rose na namimiss ko na ang mga kwento niya. Well, what about today night? Yeah sure. Okay Sebastian, huwag mong kalimutang isama ang fiancé mo. Gusto din namin siyang makilala. Okay, Sebastian, I'll see you at night. I have to meet one of my clients and about the new project, we will discuss later. Andun din si Mr. Albishi. Saka tayo lang ang makakapagplano. Okay, John. Pagkatapos kong magpaalam ay pumunta ako sa opisina ni Jose. Pagpasok ko lang ang personal assistant niya ang naghatid sa akin sa opisina niya. Busy siya sa pagtatype ng kung ano-ano. Hello Jose. Oh, Tito John. Busy ka ba ngayon? Tanong ko. No, tinatapos ko lang ang trabaho ko ng maaga. Sagot niya. Okay, ngayon kailangan kong hanapin ang katotohanan. Ang mapait na katotohanan ng married life ng aking anak. Umupo ako sa couch at umupo naman siya sa tapat ko. Well, Jose, alam kong hindi kayo magkasundo ni Sebastian Montemayor. Tito John, ayoko nang makarinig ng kahit ano tungkol sa kanya. Jose, kontrolin ang iyong galit, at ngayon kailangan mong maging totoo. Anong totoo? Ano ang itatanong mo sa akin? Oh wait, let me ask the questions, before that calm down. Sabi ko nang may bahid ng mukha. Tumango siya. Why you hate Sebastian? Because he cheated on me ng ex-girlfriend kong si Laura. Simula noon nangako ako sa sarili ko na sisirain ko ang buhay niya. Jose, you can't blame it fully on Sebastian. May mga pagkakamali din ng ex mo. If she loves you, she won't giving herself into him. Muli siyang tumango. Tell me the truth, you know Diana before right? Tanong ko sa kanya. No, hindi ko alam. Sinabi niya. Come on Jose, I am seeing you from the day you were born. Naiintindihan kung nagsisinungaling ka, sabi ko. Oo, kilala ko siya. Wife siya ni Sebastian, at sinira namin ang relasyon nila. Alam kong ginawa ko yun para sa paghihiganti, pero isang bagay ang alam ko ngayon na hindi siya karapat-dapat, hindi lang siya kundi pati na rin ang mga baby niya. Sigaw niya. Why does he don't deserve her? What about the babies? They deserve their father right? Kung naging loyal siya sa kanila, will he get engaged again na parang walang nangyari? Itatapon ba niya sa buhay niya ang mga anak niya na parang tissue paper? Maniniwala ba siya sa lahat ng peking chismis tungkol sa wife niya?
Alam ko yun Jose, pero hindi matatawaran ang ginawa mo. Alam ba ni Diana na ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? No, hindi niya ako kilala hanggang noong nakaraang linggo. Isang Jose lang ang kilala niya, na pinagbintangan ng asawa niya. Jose, I am actually disappointed with you. Ang Jose na kilala ko ay hindi gagawin ang mga bagay na ito. Naglakad ako palabas ng opisina niya. My princess not deserve her life to be this. She deserves better. Sa kabilang banda, si Jose. Pinagsisisihan ko ang lahat ng mga bagay na ito. Alam kong galit ako kay Sebastian pero ang ginawa kong pagsira sa buhay ng tatlong inosente, hindi kay Sebastian. Paano ako magiging napakalalim para maghiganti at gahaman sa pera? Kailangan kong humanap ng paraan. Makalipas ang 30 minuto sa mansyon ng Manhattan. Hey Di, tawag ko kay Diana. Hey Jose, sagot niya pero sobrang pula ng mata niya, ibig sabihin umiiyak siya. Ba't ka umiiyak? Tanong ko. No, ito ay isang alikabok lamang. Pagsisinungaling niya. No, naiintindihan kong umiiyak ka. Bigla na lang siyang humiwalay sa harap ko. Nang makita ko siyang umiiyak at humihikbi, kumilot ang puso ko. Ginawa ko ito, ako ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Pumunta ako sa kanya at niyakap siya. Niyakap niya ako pabalik. Di anong nagpaiyak sa'yo? Tanong ko. Sebastian got married this day, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Oh, mahal mo siya? Tanong ko. Alam kong mahal niya siya, pero dahil sa akin naging baligtad ang lahat. Mahal ko siya. With that, umiyak siya ng husto. Gusto mo ng space? Iiyak mo lahat ng sakit. Aayusin ko lahat ng problemang ito, sabi ko sa kanya. Tumango siya. Sa kabilang banda, si Savannah or Diana. Nang makaalis si Jose at umiyak ako, iniyak ko lahat ng sakit. Mahal ko si Sebastian. Gusto ko siyang makasama. Gusto kong hawakan niya ang kamay ko. Gusto kong halikan niya ako at magsabi ng mga salitang pampakalma kapag malungkot ako. Gusto kong hawakan niya ang mga anghel ko. Miss ko na talaga si Sebastian. Mami-miss kaya niya ako. No, hindi niya gagawin. Galit siya sa akin na parang wala nang bukas. Naniwala siya na niloko ko siya, how can I? Ngayon ay ikakasal na siya sa kanyang personal assistant. Will he remember today was our wedding anniversary? Ang araw na naging Mrs. Montemayor ako. Ang araw na sinabi ko sa kanya ang I love you sa harap ng pari. Ang araw na sinabi ko ang aking mga panata. Ang araw na sinabi niya ang pinakamalaking kasinungalingan. Hindi kita iiwan, mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Wala na ang old Sebastian, ngayon ay isang bagong Sebastian. Hindi naman niya ako kailangan. Galit siya sa akin. Galit siya sa mga anghel ko. Ano ang sasabihin ko kapag tinanong ng mga anghel ko kung sino ang daddy nila? Kailangan ko bang ituro ang isang estranghero o kailangan kong sabihin sa kanila na tinanggihan niya kami? Ayokong harapin ang araw na iyon. Kung bakit mahal ko siya kahit galit siya sa akin at nasaktan ako ng sobra. Alam kong siya ang first ko. My first love. My first shelter. My first of everything. Isa pa, siya ang ama ng mga anak ko. May kumatok sa pinto. Pinunasan ko ang luha ko at binuksan ang pinto. It was Dad. Princess, we are having a guest. They will be here within 30 minutes. Be ready. We are having dinner with them at sinabi ni Mommy na pinaliguan na niya ang mga sanggol at nagpalit ng damit. Sinabi niya. Yes Dad, I will be there. Naglakad ako papuntang banyo at naligo. I'm going to wear something good. Ha, what about the cocktail dress? It would be better. Naglagay ako ng body lotion, undergarments ko tapos yung magandang dress. Naglagay ako ng light makeup, little foundation para matakpan ang dark circles ko sa ilalim ng mata, eyeliner, mascara at red lipstick. Tinignan ko sa salamin. Ha, maganda naman ako. Naririnig ko ang boses mula sa ibaba. Dumating na sila, I guess. Habang pababa ako may napansin akong pamilyar na boses. Kay Sebastian yun. Really Sebastian, you are looking so happy. Anong nangyari? Tanong ni Dad. We are expecting a new member. Sabi ni Sebastian. What, buntis ang personal assistant, aka fiancé niya? Well, ang bilis niyang mag-move on. Kailangan kong magpanggap na hindi ito makakaapekto sa akin. Naglakad ako pababa ng hagdan. Biglang nahagip ng asul niyang mata ang mga mata ko. Anong ginagawa niya dito, John? Tanong niya kay Dad. Nakatitig siya sa akin. Well, payagan mo ba akong makausap siya ng kaunting oras? Tanong ni Sebastian. Tumango si Dad. Dinala niya ako sa garden namin. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong niya. Anong ginagawa ko? Kasama ko parents ko. For money. I guess napatunayan ng DNA na ikaw ang long-lost child nila. Oo. Savannah, kung may pag-asa ka na mamahalin kita ulit, putulin mo na. I hate you. Ngayon ay magkakaroon ako ng pamilya kasama si Cassandra at ayokong sirain mo kami.
Panipi. Nagsimulang maglandas ang mga luha mula sa aking pisngi. Isang hikbi ang kumawala. Sa tingin mo ba pupunta ako sa likod mo? Sa tingin mo ba nasa likod ako ng pera? Then nagkakamali ka. I am having 2 kids which are more than everything to me. I and my kids are slut and bastards in your eyes. Alam mo ba kung gaano kasakit kapag ang isang taong mahal mo ay inakusahan ng isang bagay na hindi mo ginawa at tinawag kang slut? Hindi mo alam. Kahit kailan hindi ako nasa likod ng pera mo. Akala ko makakasama kita hanggang sa huling hininga ko. Nandyan ka sana kapag lumaki na ang mga anak ko, pero mali ako, naging slut lang ako para sa'yo. I even risked my kid's life by committing suicide, pero hindi mo man lang ako pinayagan na tumakas sa buhay ko. Umiyak ako. Bumagsak ako sa harap niya. Sa kabilang banda, si Sebastian. Umiyak siya. Umiyak si Savannah. Gusto ko siyang hawakan at sabihing wag kang umiyak, pero hindi ko ginawa. Biglang dumating ang maid na may dalang 2 sanggol. Miss Diana, umiiyak sila, sabi ng maid. Pinunasan niya ang kanyang luha at sinabihan ang kasambahay na lumabas. Kinuha niya ang mga sanggol at tumigil sila sa pag-iyak. Gusto kong makita ang mga sanggol ngunit alam kong hindi niya ako papayagan. Lumapit ako sa kanya, humakbang siya paatras. Napatitig ako sa mata niya. Mind if I see your bust, kids? Hindi ko alam kung bakit ko sasabihing bastard pero nasasaktan ang emosyon sa mukha niya. Malapit na siyang umiyak. Ibig mong sabihin mga slut bastard ang mga to? Tanong niya na may nangingilid na luha sa kanyang pisngi. Shit, pinagsisisihan kong tinawag ko yun. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang bata. Ito ay isang babae. Kamukha ko talaga ang baby. Shit, akin ito. Ano ang pangalan niya? Tanong ko sa kanya. Megan, sagot niya. Hinalikan ko ang noo ni Megan. Tapos kinuha ko yung baby boy. Ito ang junior version ko. Sean ang pangalan niya, sinabi niya. Hinalikan ko siya sa noo. Mga baby ko sila. Tinawag ko silang bastard, anong klaseng tatay ako. Pinagsisisihan ko ang lahat. Kinuha ni Savannah ang mga sanggol at naglakad palayo. Napansin ko ang mukha niya nang hawakan ko ang mga sanggol na halo-halong emosyon. Malungkot, masayang, pag-asa at iba pa. Gusto kong malaman ang totoo. Gusto kong makasama sa buhay ng mga anak ko. Not only mine and Cassandra's child deserve a dad, but my these 2 angels also need it. Sa kabilang banda, si Sebastian. May part sa akin na masaya, pero may part sa akin na nagsisisi. I'm having 2 kids. I'm so happy to know that. Pero gusto kong malaman ang totoo. Anong nangyari sa buhay ko? Sinong nagtangkang sirain ang buhay ko? Bakit? Para saan? Ang lahat ng ito ay mga tanong na kailangan kong makakuha ng mga sagot. Kailangan kong mahanap ito sa anumang halaga. Inosente ba si Savannah? O nagkukunwari siyang inosente? Naaalala ko pa ang araw na iyon. Flashback. Sir, narito ang ilang mga file na sinabi ng isang tao na ibigay sa iyo. Sabi ni Cassandra. Isang tao. Ano ang ibig mong sabihin sa isang tao? Curious kong tanong. Isang lalaking nakasuit, ngunit umalis siya pagkatapos ibigay ito nang hindi sinasabi ang kanyang pangalan. Sinabi niya. Binuksan ko ang envelope. May nakasulat. Think before you give everything to your innocent acting wife. What the fuck is this? Sigaw ko. Sir, calm down. Sabi ni Cassandra. How can I? What the fuck is this? Ilang minuto akong nakatanaw sa labas. Tumikhim si Cassandra. Sir, may sasabihin po ako. Tanong niya. Tumango ako. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin pero kailangan ko. If I won't will affect your future very badly. Sabi niya sabay buntong hininga. What is it? Just spit it out, sinabi ko. Do you think Mrs. Montemayor is not cheating on you? Tanong niya. What the fuck? Paano mo nasasabi yan? Hindi siya ganung klaseng babae. Galit kong sabi. Sir, pero may mga proofs ako. Sinabi niya. Anong mga proofs? Ipakita mo sa akin. Nag-order ako. Naglakad siya papunta sa kanyang cabin at lumabas na may dalang brown envelope. Heto, ibinigay niya sa akin. Kinuha ko iyon sa kanya at binuksan. The next thing I know, gumuho ang mundo ko, natigil ang pagmamahal ko sa kanya. Paano niya magagawa ito sa akin? Nakalimutan niya ang kanyang mga panata. Sumasakit ang mga mata ko, nang makita siyang hubot-hubad sa mga bisig ni Jose. Cassandra, paano mo nakuha ito? Tanong ko sa kanya. Well, last week may nagbigay sa akin pero natakot ako kung ano ang magiging reaksyon mo dito, sinabi niya. Pagtatapos ng flashback. Kailangan kong makahanap ng mga sagot dito. Tinawagan ko ang aking spy worker na si Mr. Eric. Makakahanap siya ng mga sagot sa lahat ng mga tanong na kailangan ko. Tinawagan ko siya. Hello, Eric Dallas here, sinabi niya. Eric, it's me, Sebastian, sabi ko. Yes sir, ano pong kailangan nyo?
Tanong niya. Well, find information about my ex-wife Savannah Anderson who is also known as Diana Manhattan. Utos ko sa kanya. Yes sir, gagawin ko po. Sinabi niya. Thank you Eric, sabi ko sa kanya. You are welcome sir, and I'll get it as soon as possible. Sinabi niya. Okay, pinatay ko na ang tawag. Gusto ko talagang makita ang mga anak ko, pero gusto kong makuha lahat ng sagot. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.